Good morning sa inyo lahat. Sana po enjoy lang ninyo araw-araw yung trabaho ninyo. Keep smiling and don't forget to pray. Enjoy your life. Not enjoy the bad things. Enjoy working and friendly. Keep smiling and never give up. So, alam ba ninyo yung sekreto sa sarili ko? Kahit gaano kabigat ang problema, idaan ko sa smile. Magkipagkaibigan at saka maintain sa sarili mo. Kailangan mo mag-ayos ka. Pag hindi ka mag-ayos, talaga tatanda ka. Tingnan niyo ako 50 na. Pero kung sa akin lang, sa personal ko, sabi ng mga kapatid ko, hindi pa halata na pa ako sa 39, 40. Kasi palatawa ako. Lagi ako nakikipagbiruan. So, huwag kayong magkasimangot. Pag lagi kayong nakasimangot, so, tatanda kayo. Tingnan niyo ako na 50 na. So, okay pa. Mag-ingat kayo dito sa pag-alis-alis ninyo. Kasi hindi pa masyadong clear dito sa Qatar. So, ingat-ingat lang tayo. Tapos, yung ibang mga kagaya ko nakatulong, kung lalabas mo kayo tagpo sa mga lalaki, huwag ninyong gawin. Alam ba ninyo, magkaproblema kayo, makulong pa kayo dito. Hindi kayo makauwi ng Pilipinas na madali. Ba't mahuli kayo sa mga amo ninyo, mahuli kayo ng pulis. So, makulong kayo ng 3 taon. Hirap na nasa kulungan. So, kailangan din na nandito tayo sa abroad, kailangan tayo na magtrabaho ng maayos. Kung lalabas man, may bilihin, bibili, hindi na makikipagtagpo sa mga lalaki. Hirap makipagkita ka sa mga lalaki. Alam ba ninyo na yung mga lalaki dito? Hanggang laruan ka lang. Hindi naman patunayan nila na mahal ka nila. Hanggang parausan lang kanila. Magparaos lang sila sa iyo. So, huwag ninyong gawin kasi may kaibigan ako na nakulong dito. 3 taon siya nakulong. Tapos nagkahiwalay pa siya sa pamilya niya. Iniwan siya sa pamilya niya dahil sa ginawa niyang mali. So, yan, tandaan ninyo. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magpadala ng sinasabi na, mahal ko kayo, hindi kita pamayaan, suportahan ko yung pamilya mo. Hindi yan totoo. Maniwala ka sa akin. Yung kaibigan ko, umuwi sa Pilipinas pagkatapos siya nakulong dito 3 taon. Umuwi siya ng Pilipinas. Yung pamilya niya, tinatakwil na siya. Isipin ninyo ng ganyan. Nag-abroad naman tayo, hindi na. Abroad tayo naman lalaki. Nag-abroad tayo para makaawan sa kahirapan. Hindi na. Nag-abroad ako para sa lalaki. Iwasan ko na yung asawa ko. Huwag gawin ninyong ganyan. Kasi sinagot niyo yung asawa ninyo. Alam niyo na yun ang trabaho niya. Magsasaka. Bakit? Pag abroad ninyo, pwede na palitan? Hindi. Habang buhay mo na yan. Huwag kayong padala sa mga sinasabi sa mga ibang lahi. Binubula lang kayo. Sa bandang huli, talaga hindi kayo samahan hanggang sa dulo. Ingat-ingat kayo mga kabayan. Huwag kayong selfish. Mahalin ninyo, tapos focus niyo sa mga anak ninyo na makatapos pag-aral. Huwag kayong focus sa panglalaki. Hirap mag-focus kayo sa panglalaki. Kung ako lang, kasi nag-umpisa ako dito 2003 hanggang ngayon, pero never ako ng lalaki dito. Pag lalabas ako friendly. Sasama ako dati, manguha kami ng isda, mapunta kami ng Alcor. Pero never ako may kasama akong lalaki. Yung mga kaibigan ko, may mga lalaki, Pinoy at saka mga ibang lahi kasama nila. Pero ako hindi. Straight ako sa pamilya ko. So, sa awa ng Diyos, nakatapos yung mga anak ko. 3 natapos sa college. So, ngayon may sasakyan ako. So, happy ako sa ginagawa ko. Walang mali. Salamat sa inyo. Sana mag-gets ninyo yung mga sinabi ko.